Sinalakay ng mga otoridad ang isang umano'y iligal na paggawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna. May mga nakita pang upos ng sigarilyo sa paligid. Sangkaterbang sangkap ng paputok ang nakumpiska gaya ng mga casing at mga pulbura. Listado ring may mga menor de edad na nagtatrabaho roon. Siyang mga arestado sa operasyon. Ayon sa may-ari ng paggawaan, permit bilang retailer at dealer ang meron sila at wala bilang manufacturer. Sa parehong lugar, may iligal na paggawa ng paputok na sumabog noong February 2024 at ikinamatay ng 6. Bago ngayong gabi, nailipat na sa Correctional Institute for Women si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo ngayong gabi. Kinumpirma yan ng Bureau of Jail Management and Penology. Ibinasura kamakailan ng korte sa Pasig ang mosyon ni Guo na manatili siya sa Pasig City Jail Female Dormitory. Hinatulang guilty si Guo sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Bamban Pogo Hub. Tinugis ng pulisya ang isang SUV sa General Santos City na ninakaw umano ng isang lalaki sa kanyang dating amo. Pahirap pang maaresto ang suspect na nagmatigas at pilit tumakas kahit napaligiran na ng mga pulis. Ang maaksyong operasyon sa report ni John Consulta. Umuusok, paliko-liko, basag ang windshield at halos makalas na ang bumper ng SUV na ito na namataan sa Zone 9A, Barangay Fatima sa General Santos City kanilang umaga. Tinutugis pala ito ng mga pulis matapos silang i-alerto na carnap ang sasakyan. Pagdating sa lugar, kita ang mga pulis na pumorma sa paligid. Nang tangkain ng sasakyan na umarangkada, pumalibot ang mga pulis at ilang beses kinalsuhan ang sasakyan. Tila nagmamatigas ang driver nito nang utusan siya ng mga pulis na bumaba. Maya-maya, pinaghahampas na ng mga pulis ang salamin sa driver's seat gamit ang kanilang armas. Pero hindi na tinag ang driver hanggang isang pulis ang kumuha ng malaking bato at itinapon sa windshield ng sasakyan. Dumating ang dagdag na police reinforcement at sa kabila ng tangka pa rin pagtakas, hindi na makaabante ang sasakyan dahil sa mga kalso sa gulong. Pinilit na rin pababain ang driver at pagkalabas ay inaresto. Ayon sa pulisya, ang SUV ay kinarnap ng lalaking suspect na taga Bukidnon. Pag-aari ito ng dati niyang amo. Parehong nasa police custody ang kotse at ang suspect. Kinukuhanan pa ng pahayag ang suspect at ang may-ari ng sasakyan. Patuloy na iimbestigahan ang insidente. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagsauli ng bilyong-bilyong pisong pondo ng PhilHealth na napunta sa National Treasury. Void o unconstitutional para sa mga maestrado ang mga ginawang basihan ng gobyerno sa lipat pondo. Pag-aaralan ng gobyerno ang ruling bagamat tatalima raw, lalo't na unang iniutos ni Pangulong Marcos ang pagsaoli ng pera. May report si Jonathan Nandal. Nagkaisa ang mga mahistrado ng Supreme Court. Dapat ibalik sa PhilHealth ang pinalipat na 60 billion pesos na pondo nito sa National Treasury. The Supreme Court, through the ponentia of Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds. Noong 2024, pinareremit sa PhilHealth ang halos 90 billion pesos na sobra umanong pondo na hindi ginagamit ng ahensya. Nairemit sa National Treasury ang naunang 60 billion pesos. Pero ang balanseng halos 30 billion pesos hindi natuloy dahil nag-issue na ang Supreme Court ng temporary restraining order nang questionin ito sa Korte Suprema. Sa desisyon ngayon ng Supreme Court en banc, idineklara nitong walang bisa ang special provision sa 2024 General Appropriations Act at ang circular ng Department of Finance na ginamit na basihan ng gobyerno para sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury dahil nakitaan nila ng grave abuse of discretion ang pagpapatupad nito. Kontra rin daw ang mga utos sa Sin Tax Law at Universal Healthcare Act. Bukod sa pagbabalik sa PhilHealth ng 60 billion pesos, tuluyan din itong ipinagbawal ang paglipat ng natitira pang halos 30 billion pesos mula sa PhilHealth. Sabi ng Korte Suprema, immediately executory ito o agad-agad dapat ipatupad. Tinanggihan naman ng korte ang hiling ng mga petitioner na tukuyin ang criminal liability o pananagutan ni dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto para sa technical malversation o kaya ay plunder.
So the Supreme Court said that this was not the proper proceeding to determine the criminal liability of the Secretary of Finance. Sabi ni Recto, ginagalang nila ang desisyon ng korte at susunod daw ang ehekutibo sa utos ng SC. Giit pa ni Recto, sumunod lang ang ehekutibo sa direktiba ng Kongreso at naniniwala sila na isa itong paraan para sulitin ang paggamit sa kaban ng gobyerno ng hindi nangungutang o nagpapataw ng bagong buwis. Iginagalang din ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. I-review daw ng Office of the Solicitor General ang ruling at saka magdidesisyon sa susunod na akbang, kabilang ang paghahain ng motion for reconsideration. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago pang inaasahang landfall ng bagyong Wilma sa Eastern Visayas, ramdam na ang malakas na ulang dala nito na nagpabaha sa ilang lugar sa Visayas. Mula sa Giwan, Eastern Samar, may live report si James Agustin. James. Atam nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang bayan sa Eastern Samar dahil sa bagyong Wilma. Dito sa Giwan, binabantayan yung mga coastal barangay sa banta ng storm surge o daluyong. Tulong-tulong sa paglalagay ng lubid ang mga taga-barangay 7 poblasyon sa Kinapondan, Eastern Samar para magsilbing gabay sa gitna ng malakas na agos ng baha. Abot binti ang bahang bunsod ng umapaw na ilog. Magdamag kasing umulan dahil sa bagyong Wilma. Yung barangay 7 kasi catch basin mababa silang barangay. Kaya pag umuulan, yung nga sabi ko, pag 4 na oras na umulan, talagang baba na dyan. Sa barangay 5, barangay 1, baba sila pag katulad nga may bagyo dahil talaga marami ang tubig. Sa bayan ng Giwan, hinango na ng mga mangingisda mula sa dagat ang kanilang mga bangka. Bawal nang pumalaot simula pa kahapon. Problemado tuloy ang mga mangingisda dahil ilang araw na silang walang kita. Mahirap talaga. Pero pinipilit lang namin kasi may pamilyado man. Wala naman kung kapuntahan. Ang mga residente nakatira sa tabing dagat, naghahanda na rin lumikas. Pag pumupunta dito ang taga-barangay, sinasabi na kailangan ng lumikas, lumilikas talaga kami agad. Lalo na pag malakas yung alon, tapos pag may bagyo, nakabot talaga kami ng dagat. Tapos minsan din po pag nasisira yung bahay namin. 45 barangay ang binabantayan ng lokal na pamahalaan dahil sa banta ng storm surge o daluyong. Ang mga barangay officials are already instructed to monitor these people. Kung sakali kailangan nilang lumikas, gagawin po natin ang paglikas sa kanila. Hiningi po natin sa ating mga kababayan na magtulong-tulong po tayo para maiwasan po yung mga sakuna. Sa bayan ng Balanghiga, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa 2 barangay. Naka-standby na rin ang kanilang rescue boats at iba pang search and rescue equipment. Mahigit 200 pasahero naman ang stranded sa mga pantalan sa Cebu City. Pansamantala silang nanunuluyan sa isang gym at barangay hall. Pila naman ang nasa 300 truck sa Dumanga Sports sa Iloilo dahil sa suspendidong biyahe ng mga sasakyang pandagat. Nangihinayang tuloy ang ilang pasahero na biyahe sa Bacolod City. Kung may ara, malang kami nga tiniran nga na lang kami diri, mahulat. Kasi may dala kaming mga UPS battery para sa project namin doon. Sa Monday sana to i-install. Sa Negros Oriental, nagpabaha na rin ang ulang dala ng bagyo. Malakas din ang ragasan ng tubig sa ilog. Sa tala ng PDRMO, umabot na sa 470 families yung lumikas mula sa 7 bayan. At yan muna ilitas mula po dito sa Eastern Samar. Balik sa iyo, Ato. Maraming salamat, James Agustin. Mag-ingay ang mga pinalaki ng sex bomb. Napa-throwback ang fans sa muling pagsasama-sama on stage ng iconic girl group. Star-studded din ang concert. Nag-perform si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes at hubby ni Rochelle na si Arthur Solinap kasama ang kanilang dance group na Abstract Dancers. May dance duet din si Jopay at husband na si Joshua Zamora. Sex bomb concert po ito. Umeksena rin ang Sex Balls, ang parody group ng Bubble Gang ni na Michael V, Ogie Alcacid, Wendell Ramos at Antonio Aquitania. Pero heto ang talagang showdown. Sex Bomb versus EB Babes, ang girl group na sumunod sa kanilang yapak noong 2000s.
May emotional moment din ng girls kasama ang kanilang dating manager at mentor na si Joy Cancio. Kaya naging very emotional kami on stage kasi yung wala nga kaming closure talaga eh. Bigla lang kami nawala para sa mga fans. Para sa kanila to, hindi lang para sa amin. Thank you dahil alam namin mahaba yung concert namin pero hindi nyo kami iniwan. At sinold out nyo. Thank you. Thank you. Get out! Kapuso drama king Dennis Trillo itinanghal na Asia's Best Actor in a Leading Role sa prestihiyosong Asian Academy Creative Awards. Para yan sa kanyang natatanging pagganap sa award-winning film ng GMA Pictures na Green Bones. Bigatin ang ilang mga dinaig niya sa Asia, ang mga kilalang international actor na sina Jacob Elordi at Park Bo-gum. Sarap sa pakiramdam na pagkatapos ng isang taon, marami pa rin nakakapansin dun sa mga trabahong ginawa namin. Yun yung nakakatuwa kasi parang nabe-break na natin yung barrier at nakalagpas tayo dun sa ibang entablado na alam mo yun, mas marami yung nakaka-appreciate hindi lang mga Pilipino kundi pati yung mga ibang lahi. Si GMA Entertainment Group Vice President Gigi Santiago Lara ang tumanggap ng award sa ngalan ni Dennis at ng Green Bones sa seremonya sa Singapore. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Signal number 1 pa rin sa maraming lugar sa bansa dahil sa bagyong Wilma. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas yan sa southern portion ng Sorsogon, mainland Masbate kasama ang Kikaw Island at ang eastern portion ng Romblon. Gayun din sa northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Cebu kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, Bohol, northern at central portions ng Negros Occidental, Siquijor, northern at central portions ng Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Sa Mindanao, signal number 1 sa Surigao del Norte, kabilang ang Surigao, Siargao at bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at Camiguin. Huling namata ng bagyong Wilma, 135 km silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Mabagal itong kumikilos pakanluran. Sa forecast track ng Pag-asa, magla-landfall ito sa Eastern Visayas bukas, saka babaybayin ng Kabisayaan hanggang Linggo. Posible rin itong dumaan sa Northern Palawan Lunes ng umaga. Nasang mananatiling isang tropical depression ng bagyo at lalakas lang kapag nasa West Philippine Sea na.